Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Di nakikinig sa mga boses. At hindi lang ito ang aming narinig at naramdaman. Pwede namin malaman yung pangalan mo? Hello, hi. Meg? Oh my God! Hindi, kasabay ng ano. Kasabay ng ilaw ng ano, yun, kanina. Ako si Papa. Okay na ba na nandito kami ngayon? Hindi. Ito na ba ang ultimate ghost hunting tool? Ito ang tool na nagpaproduce ng electronic voice phenomenon. Mas maganda ba ito sa aming micrometer? Makinig tayo sa mga multo gamit ang SB7. Hello, good evening. Kami po ang Haunted PH at gusto namin ngayong imbitahin sa DZRH kay Sir Ray Sibayan sa Gabi ng Misteryo. Pag-uusapan po natin ang Ghost Month. Pag-usapan din natin yung legit ghost hunting. So 10 PM, magkita-kita po tayo, DZRH, Gabi ng Misteryo with Mr. Ray Sibayan. Ito kasi yun, alam ko, ito yung area na sinasabi, no? Yung during investigation na ginawa dito, ito yung area. Pero, kung titingnan ninyo, mas naging fix yung readings at mas bumaba pa yung reading ng EMF. Magandang gabi po, ito po si Ed Kaluwag at inaanyayahan ko po kayo na panuorin ang Gabi ng Misteryo. Magkita-kita po tayo dito sa isang makabuluhang talakayan. Maraming salamat po sa inyo. Non-stop, pumapalo pa rin siya sa sobrang lakas dito talaga sa ibaba. Ayan, no? Nag-aapat siya. Kung tingin mo dito, siguro kaya hindi bumababa yan. Marami sila dito. Ayun, samahan nyo kami akyatin yung taas. Explore natin ito. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Boss MK. Ako pala si Black Ghost TV. Ako naman po si Ann, the Ghost Hunter. Ako po si Boss Tabs TV. Kami po pala ang Team Pampanga Explorer. Inaanyayahan po namin kayo na manood or makinig sa programa ni Sir Ray Sibayan. Sa DZRH, Gabi ng Misteryo, 10 PM ng Saturday, kita-kita tayo. Pag-uusapan natin ang tungkol sa Ghost Month at tungkol sa legit na pag-ghost hunting. Huwag kayong mawawala at asahan po namin kayo. Maraming salamat po. See you guys. See you! Nag-auto po ako sa likod niya. Hindi, tinigil na. Kanina pag ganun ko, pwede namang feature ng cellphone yun na talaga mag-autofocus. Hello, ako po si Soldier TV at iniimbitahan ko po kayo na manood at makinig ngayong darating na Sabado, alas 10 ng gabi, sa programa ni Sir Ray Sibayan sa DZRH Gabi ng Misteryo. Samahan niyo po kami dahil pag-uusapan po natin yung legit na pag-ghost hunting at tungkol sa Ghost Month. So, asahan po namin kayo. Marami pong salamat. So mag-experiment kami, di ba? Mag-experiment kami na hoping na makahagip kami ng entity. Di ba? So maliwanag, live na camera yon. Ngayon, isasummon namin kung meron mang entity dyan sa labas. Wala! Makikita niyo sa footage mamaya, kinikilabutan ako. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Bungo TV, ini-invite ko po kayo
na manood or makinig sa programa ni Sir Ray Sibayan sa DZRH. Gabi ng Misteryo, 10 PM ng Saturday. So kita-kita tayo doon, pag-uusapan natin ang tungkol sa Ghost Month at tungkol sa legit na pag-ghost hunting. Huwag kayo mawawala ha, aasahan namin kayo. Maraming salamat po. The very important here ay yung legitimate na ghost hunting. Yung hindi gagawa ng kung anong milagro, hindi gagawa ng scripted. Kumbaga, hindi gagawa ng fake na video, encounters, mga sightings ito. Di ba palatandaan na talagang malapit na mga experience, so meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Propulsion system. Gabi ng Misteryo. Lilang, magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Gabi ng Misteryo. Ngayon pong gabing ito mga kaibigan ng Saturday. Naku, very interesting po ang ating pag-uusapan and marami tayong guest tonight, And of course, pag-uusapan pa rin natin ang patuloy na Ghost Month and habang tayo po'y nasa Ghost Month, abay pag-usapan din po natin ang ginagawa hong pag-hunt ng mga multo sa paligid, ha? Sandali. Marami namang mga multo sa paligid kahit saan, di ba? Pero nagpupunta talaga sila sa mga haunted places para to prove yung existence ng mga spirits and yung mga gumagalang mga kaluluwa na hindi humatahimik hanggang sa ngayon. At ano nga ba ang dapat nating gawin? Ngayong gabing ito mga kaibigan, balikan natin ng ating mga guests tonight. Actually, nagbabalik sila sa ating program at meron tayong mga bago tonight. Siyempre, una-una akin nang ipakilala sa inyo. Matagal ko na itong inimbitahan pero ngayon siya nagpa-unlock dahil sa masyado siyang abala sa kanyang ginagawa and marami siyang pinupuntang mga lugar na mga nakakatakot pero at least gumagawa siya ng paraan na makatulong sa mga hindi makapag-move on o makapag-crossover ng mga espiritu. Atin nang tawagan sa ating Zoom si Brother Ed Kaluwag. Brother Ed, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na, Brother Ed, ha? Ito, sir, nakakasurvive pa naman. Ayan. Okay pa naman. Pero ayan, ano nang ginagawa mo ngayon so far, Brother Ed? Well, continue pa rin naman po yung yung aming YouTube channel. So still ghost hunting and actually mas prepared ko na spirit questing. Kasi we're not hunting ghosts. When we say kasi hunting, so parang pag hunting kasi parang kailangan mo ba silang i-contain? Kasi when you say hunting, dapat i-contain mo sila eh. Pero we're just probing the existence of paranormal lang naman. And kung meron tayong ma-encounter, yun lang naman yung dapat natin kausapin at yun yung alamin natin yung reason bakit sila nag-hunt din sa lugar. Ayun. Based sa karanasan mo, Brother Ed, kailan ka ba nag-start sa ganitong larangan sa paranormal investigation? Ako sir, way back 90s pa to early 2000. So hindi pa uso yung camera phone. Totoo yan. At talagang pa lang sir, ito is kung experience lang talaga ang mag-aano sa'yo eh. Kung gusto mo lang talagang maranasan, you have to go there. Hindi kasi uso yung mga video noon eh. Ay, correct. Kung gusto mo ng actual experience, kailangan pumunta ka dun sa lugar. Hindi yung katulad ngayon kasi
Ngayon, makakakita ka ng mga footages sa mga sa web, nandyan lahat eh. Tama. Pero noon, nung nagsisimula ako, para mapatunayan ko yung existence o yung kwento, kailangan puntahan ko mismo. Ayun. Matagal na, sir. Medyo matagal-tagal na. Huwag kang mag-alala. Halos sabay-sabay pala tayong gumala noong mga panahon na yun, ano? Yeah, oo. Siguro, sir, nakarating ka din doon sa, sa famous dito sa Bahay na Pula. Mga dekada 90 pa yan, ano? Pero based doon sa mga experience mo during that time and up to now, napatunayan mo talaga na nag-exist itong mga spirits sa paligid? Kung ako po yung tatanungin, kasi mahirap kong isabihin na patunayan ng lahat, Kasi sa akin, yes, I do. Kasi based on my experience at saka doon sa mga na-encounter ko, talaga namang hindi sila nag-exist in the real world. So, ibig sabihin, meron silang certain places, meron silang certain time na pagkanila lang. Ayan. Ako very interested lang dun sa mga findings mo rin na we ourselves can create our own ghosts, Tayo, yes, sarili natin, pwede tayong mag-create na mga gumagalang multo sa paligid, ha? Mismo. Correct. Yan, babalikan ko dyan si Brother Ed Kaluwag, mga kaibigan, sa puntong yan, Kaya hindi ho lahat na mga gumagalang kaluluwa sa paligid, galing po yan sa mga namatay. Kundi tayo mismo ang gumawa. Ayan. At yan po ay napatunayan na rin mismo ng mga siyentista sa Amerika. Ayan. Alright, maraming salamat, Brother Ed. Babalikan kita, promise, Dito naman sa ating studio, mga kaibigan, ating pong i-welcome. Siyempre, nagbabalik ngayon ang, may tuturing ba siyang top 1 sa mga debunker sa Pilipinas? Alam ko may magre-react dyan. Huwag kayong magre-react. Chill lang kayo. Nagtawagan si Brother B ng Bungo TV. Brother B, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Hello, magandang gabi. Do you miss me? Yeah, we miss you so much. Kamusta sa inyo lahat? Parang hindi mo yata suot yung pamoso mong maskara, Medyo iba tayo muna ngayon, sir. Para ka naka-West Philippines yan eh. Oo nga eh. Ready to fight. Ready to fight, wag naman. Pero so far, I think it's about time na ay paliwanag mo yung isang ginawa ninyong experiment to prove na kayang gumawa ng fake video kung sino man ang mga nag-ghost hunt. I think ipalabas muna natin RHTV yung part na yon kung saan ito yon. Nakatanim sa labas yung camera. Ito yung monitor ng camera. 'Di ba? Then kami, makikita mo naman diyan, ilan lang kami. Ako, si 360 yung camera na gamit namin Ako, si Kelly, si Sarashamang Tope, si Kuis, si Boss Moki pala to, si Kuis, tapos yung dalawa naming guide. Dito, testingin natin, Kuis, labas ka nga para makita dito sa camera ng mga audience na live na nakikita dito. Ngayon, obserbahan namin. Yan, nakikita nyo si Kuis, Kaway ka, ayan, nakikita nyo live live na nakikita ngayon sa camera si Kuis. Doon sa tinanim namin papakita ko yung tinanim ko na camera para makita nyo. So mag-experiment kami, di ba? Mag-experiment kami na hoping na makahagip kami ng entity. Di ba? So maliwanag, live na camera yon. Ngayon, isa-summon namin kung meron mang entity dyan sa labas. Magre-record na ako Magre-record na ako. I-record na natin. Sir Shaman, do the honor na magtawag ka dyan sa labas. Kung meron lang kami kasama ngayon dito sa lugar na to, pwede bang magbigay kayo ng sign o paramdam na nandito kayo? Sige pa. Kung meron man kaming mga kasama rito na kaluluwa,
Pwede ba kayo magbigay ng sign o magparamdam kayo na nandito kayo mismo kasama namin? Wait, para may nakita ako sumilip. Saan? Silip. Nakita ko. Dito sa likod. Wala naman. Awan. Wala! Makikita niyo sa footage mamaya. Kinikilabutan ako. Okay ka rin, Brother Bugo. Ayun oh, may sumilip nga. Nakita ko. Dito sa likod. Wala! Makikita niyo sa footage mamaya. Kinikilabutan ako. Bugo TV, tagapagpunyag ng Okay na yan. Brother B, magpaliwanag ka nga dyan. Sige. Ayan, yun. So yan yung yan sir yung kumakalat na fake na video na ginawa ko daw. Oo, totoo, I admit fake yan. Ginamit naman niya na fake eh. O, di ba? Kaya lang, ang problem, pinuputol ng context kasi nung mga nagsasabi. Parang sinabi, "Hoy, bungo, gumawa ka ng peke." Tapos na agad. Pero hindi nila naiintindihan. Yan kasi ay documented namin kung paano namin ginawa. May may disclaimer yun for educational purposes only. Tsaka, diba? mahaba po yung video na yan. Ine-explain ko doon kung paano namin ginawa, kung paano sumilip si Kelly yung yung multo ko diyan eh. Kung paano. Ang aim kasi niyan, sir, para pataasin yung standard ng mga tao. Kasi napapansin ko, good faith. Napapansin ko kasi masyadong auto-paniwala na kasi lahat ng tao ngayon. Pag may nakitang mumu na. Oo, parang ang gusto kong mangyari, hindi sa lahat ng oras ganun dapat ang gagawin nyo. Kailangan maunang magsuri. Inspired yan ng yung kay... Kilala niyo si James Randi na debunker din. Yes. Na may ginawa siya dati na best friend niya ni Jimmy Licauco. May ginawa siya Project Alpha dati. Alam ni Brother Ed Calumag. Or yung The Alpha Project. Ang ginawa niya naman doon, gumawa siya ng mga fake na psychic. Tapos pinaniwala niya yung mga tao din, binulgar niya. Yung parang ganun din ang ginawa ko diyan na para isipin ng mga tao na pag may nakita sila, magdalawang isip ba? Kasi by default, kung science ang pag-uusapan, ang paranormal talaga ay fake. By default. Kaya mas maganda magsuri tayo. Yun ang pinopromote ko dyan. Tama naman. Actually, hindi mo naman kailangan maging eksperto sa paranormal field eh. Common sense lang. Common sense lang. Yun yung missing eh. Common sense eh. Di ba? Yes. Di ba? Brother Ed, That's why, sir, Brother Ed, go ahead. Any reaction to that video? Yes, sir. Actually, ako, lagi ko sinasabi, I don't want to be addressed as paranormal expert. Kasi there's no such thing as expert pagdating sa paranormal. Ako rin, hindi rin ako eksperto. Una-una, sir, ang lawak niyan, yung field na yan. Paano ka magiging expert kung hindi mo pa na-encounter lahat? So, hindi nga expert, dapat lahat yan napagdaanan mo na, dapat lahat na-encounter mo na. Tayo nga, ilan pa lang yung na-encounter natin. So, paano tayo magsasabi na expert tayo dyan? Actually, it should be, sa akin, researcher lang, okay na eh. Tama. Investigator lang, okay na. Actually, kilala mo naman si Sir Jimmy Licauco, Brother Ed. Yes. I have personal kahit siya, di niya kinukonsider ang sarili niya na eksperto. Kasi according to him, habang umuusad ang panahon, nagkakaroon din ng evolution tong spirit world. Ha? Yes po. Natututo tayo dun sa ano yung nangyayari sa spiritual realm na dapat din natin matuklasan. Tuloy-tuloy yung pagtuklas na yun. O di ba, Brother Ed? Yes po. Kasi awakening time na, sir eh. Tama. Oh. So then, mas maraming na-awaken, mas maraming nakakaunawa. So paano tayo magiging expert sa field na halos ngayon pa lang totally lumalabas? Ayan. Alright, so maraming salamat, Brother Ed. Ayan Brother B, meron ka bang gustong idugtong? Yun lang ang sana
wag putulin yung konteksto ng ginagawa ko. Kasi anong nangyayari, porkit mataas ang subscriber ng iba, kinakapitalize nila eh. Ganun ba? Na sasabihin, Di, oy, ikaw, si Bungo Peke. ikaw raw ang gumagamit sa kanila para tumaas ang subscriber mo eh. Hindi, sir. Oy, hindi si Donsky yung pinag-uusapan. Hindi ba? Hindi po Oy, yan. peace naman, Donsky. Anytime, pwede ka na mag-react. Okay lang. Idol ko yan. Hindi, ako, I admire you naman kasi lagi mo siyang tinatawag na sir. Oh, hindi, ganun naman yung talaga. respect. Kaya lang, syempre, sometimes, kailangan natin sabihin yung totoo. Kasi ang utak kasi ng tao, nakadesign matuto yan eh. Minsan sinisisi ako ng ibang ghost hunter na kaya nawawalan daw sila ng views. Dinidibang ko. Pero kung yung views ko, maliit din. Hindi nila nare-realize. Yung mga audience kasi, tao yung may utak yun, natututo yun ng pattern. Huwag kayong mag-alala, palitan tayo ng views. Ako nga, wala pang 100 eh. Oo nga eh, di ba? Ayan. Salamat, Brother V. Ito na, atin na ipakilala iba pa nating mga guest ngayong gabi ito, mga kaibigan. Siyempre, yung galing din ng Visayas, yung pamosong Haunted PH Group, Magandang gabi sa inyo dyan, mga bay. Kumusta na kayo? Mabuti po. Magandang gabi. Sana okay yung audio namin. Maganda, okay yung audio. Pero yan, okay na ang video. Kumusta na kayo? Magpakilala kay ikaw si... Ako po si Vin. Ako po yung scriptwriter, director, videographer, cinematographer, and researcher rin po ng paranormal, and yung founder po namin si Romnick. Romnick Sarmienta? Romnick Sarmienta? Ha? Hindi po. Romnick Cabanero. Pero ang kanyang nickname ay Nick, right? Opo. Nick po and Vin. Dapat po 4 kami, Sir Ray. Gusto po namin pala, una, salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito sa inyong programa. Mabuhay po kayo. And sana po tuloy-tuloy pa po ang inyong programa. And gusto rin po namin mag-shoutout kay, of course, kay Sir Bungo or Bungo TV. Palagi po niya kaming binibigyan ng mga magagandang, let's just say, exposure, and nagpapasalamat po kami sa kanya. And ayun rin po, nasa presence po kami ng isa sa mga tinitingala namin, Sir Ed Calawag. Kamusta po kayo? Sana po Magandang gabi po. mapasyal po kayo dito sa Antique. Kaya mo sir, pagka nagkaroon tayo ng budget at Opo. gawa tayo ng collaboration dyan sa lugar na dyan. Pupunta kami dyan sa yung paborito nyong puntahan. Salamat po. Yung lugar ng mga aswang. Thank you, Sir Ray. Kamusta po sa lahat na nanonood? Pero so far sa ngayon, ano yung ginagawa ninyo sa inyong team Haunted PH? So far ngayon po, of course, hindi po rin namin sasabihin na expert po kami sa larangan ng ganito, sa science nito. Kami po ay, ang una po naming pursigi po talaga is yung malaman po yung mga kwento-kwento dito po sa aming pinakamamahal na probinsya, which is Antique. Puno po ito ng mga samot-saring kwento, kultura, lalo na sikat po kami sa mga, let's just say, sa mga iba't ibang paranormal entity, or sabi nila mga entity po na yung mga folklore, mga sikat po sa amin, gaya ng mga aswang yun, sabihin na natin. And then sa larangan naman po ng paranormal investigation, sinisikap po namin talaga matuto, let's just say, mas gusto po namin yung ginagawa namin kung wala naman pong multo kaming nakita o naramdaman. Wala naman pong kailangan sabihin sa camera. Tama, oo. Na meron o kung nandyan man. Yun po yung layunin na, yung vision po namin talaga is ganun rin po. Kung ano po yung naramdaman, makita, inaano po namin pa rin sa deductive reasoning. Medyo may pagka-scientific pa rin. Tama. And gusto po namin na, let's just say, mas legit po yung gagawin ng mga proseso para mo in conclusion, masabi mo nga na paranormal yon o baka naman guni-guni mo lang. Abay sa yung analysis sa mga videos ng Haunted PH, Brother Bungo, anong masasabi mo? Nabanato mo na ba itong grupong ito? Actually, may nag-utos sa akin before. Pero nirerakan ko sila. Ang komentaryo ko kasi sa video na more on, yung sinasabi ko lang kung maaring hindi. Kasi, yung pagdedebang kasi, wag yung mga ghost hunters, wag niyong iisipin na yun ay paninira. Kasi nagkakaroon ng synonym
na pag nagde-debunk paninira Kumbaga lahat kasi tayo dito, truth seeker tayo lahat. Halimbawa, pumalo yung EMF halimbawa napagkamalan nila na multo. Sasabihin na, "Oy, multo." Sasabihin ko, hindi kasi may cellphone siyang dala-dala sa tabi Pwede kasing ganun. Hindi ko sinasabi para dahil manira. Kasi naiintindihan ko din, syempre, kahit ako din, pwede ako magkamali. Kapag pumalo ba tong EMF, meron na multo? Di ba? Actually, kasi sabi ni brother, hindi necessary, di ba? Dinesign kasi yan, sir, para sa electromagnetic field talaga. Correct, Naniniwala lang na ang multo pati mga kuryente, kaya niya detect yun di ba? Yun lang. Pero so far, yung mga kasama natin dito, marirecommend ko naman. Ayan. Salamat naman. So, actually, ako nakita ko rin yung mga videos ng Haunted PH. Scientific na may approach Saka maganda yung pagkakalatag ng mga nawala yung sandali lang RHTV nawala yung picture nung Haunted PH. Ayun. Ayan. Maganda na yung pagkakalatag ng mga videos nila and talagang pinapaliwanag nila kung ano yung mga na-discover nila sa mga areas na kanilang pinupuntahan. Keep it up, Haunted PH. Maganda, okay yun. Saka dapat talaga kayo ang ginagawang idol ng iba pang mga ghost hunters. Sir. Kasi may nasabi sila yung si Kuya na naka-camouflage. Baka yung sinabi ng scriptwriter, baka iba kasi isipin ng tao Pakilinaw na lang. Oo nga pala. Ano yung scriptwriter? Ano yung ginagawa mong script? Baka naman sabihin pa, scripted lahat yung ginagawa ninyo. Yung ibig ko po sabihin yung story flow po, yung mangyayari na story blocking po. Ayun. Medyo yung sequencing nung yung po kasi yung sequencing storylining or yung sasabihin namin na kumbaga para po kaming gumagawang pelikula kasi background ko po medyo po ako sa film, wedding photography and then videographer mga kasi ganun. baka isipin so, parang alam mo na, di ba? Yung kasama ni Bungo nagbagawa ng script. mismo. Ganyan po talaga. Si Brother Ed, ano yung sinasabi mo? Ano kasi yan kasi danas ko po yan, especially with TV station. Nasa GMA ka di ba? May mga script din na dapat nabasahin para maging maganda yung presentation sa audience. Sa akin, sir, with all honesty, pwede nyo pong i-consult ang buong team ng KMJS kung ako ay humihingi ng script. So, bali, sir, ang nangyayari po, when they texted me or they chat na sir, may case doon. Ang unang itatanong ko lang, sir, is saang lugar? And then, tapos, pagdating ko doon, actually, ang script lang naman na nangyayari is yung sabihin lang, sir, go ka na. When they say, go na ako, pagbaba ko ng van, hahabulin na ako ng cameraman. Kasi, even sila, hindi nila alam Ako rin mismo, sir, unpredictable. Kasi, tama yung ginagawa mo. Kung reality na mayroon talagang entity doon, alam na namang mag-script pa ako. Tama. Kung hindi ko abutan. So, ibig sabihin, kung ano yung naramdaman ko at the moment, kung ano yung nakita ko at the moment, yun na mismo. Minsan naman nakaka-capture nila, minsan nakahagip sa audio. Minsan naman, merong talagang nakikita. So, lagi lang po yung cameraman ay naka-ready. Dapat kasi alerto. hindi ko po sinasabi sa kanila kung ano yung gagawin ko Tama. Kasi even ako, hindi ko alam kung ano yung sisimulan ko. Minsan nga, yung gamit ko, hindi ko na nagagamit Salamat, Brother Ed. Tama yung mga paliwanag mo at para naman magising-gising iba dyan. Alright, let's welcome sa ating program ngayong gabi ito mga kibe, isa po hong grupo ng mga explorer dyan po sa area ho ng Pampanga. Yung Team Pampanga Explorers, si Boss MK po. MK, magandang gabi sa iyo. Welcome sa ating program ngayong gabi ng misteryo. Kumusta ka na? Okay lang po. Ano naman ang ginagawa niyo sa inyong Boss MK tapos si Black Ghost TV po. Black Ghost TV, then Hunter. Ghost Hunter po. I-on mo yung para magandang yan sa taas yan. Ghost Hunter po. Ghost Hunter. Hunter. Mismo ANNE. Because your name is Ann. Ann. Maganda yun. Magandang yun. Sa kabila si Boss Tabs. Boss Tabs TV. Yun. Kailan kayo nag-start ng inyong ghost hunting, exploration?
last year po ng March. So, ano po, ang kwento po kasi niyan, Bagong silang lang pala kayo. Opo, noong time na yon, kay Boss Rino po kami nanonood ng live before. So, na-inspire kayo kay Rino. Ang nangyari po, inaya po kasi nag-ano siya ng mukbang that time. So, gusto nyo rin magmukbang? Hindi po. Kasi po, Nahalata naman sa itsura. Ikaw talaga, Boss Tabs. Kasi that time po, nagpo-promote siya nung mukbang niya na isang channel. Then, kaka-chat ko sa kanya, hindi siya nag-ano sa live eh. Hindi ako napapansin. So, nasabi ko, ano kaya ako mapapansin ito? So, nung nag-ano siya ng mukbang, sabi ko, boss, baka naman gusto mong magbukmang sa amin. Akong bahala. So, parang collaboration. Opo. So, that time, nagpunta sila sa amin. Hindi pa po kami nagbablog noon that time. Pero mahilig na po kami magpupunta sa mga haunted places. Parang ano lang, parang ano lang po. Parang papasyal-pasyal lang. Parang gusto nila maka-experience ng kilabot. Experience, Nagsisimula yan dyan eh. Yung mga kilabot eh. So, ang nangyari, sabi niya, ganun din naman na nagpupunta sa ba't hindi nyo pa i-vlog? Free naman. Oo nga, tama naman. So, Good that advice. time, ako yung nauna sa grupo namin mag-vlog. Tapos sinasamahan ako ng kapatid ko tsaka si Boss Tabs. Sabi ko, ba't hindi na rin kayo mag-vlog? Nandito na rin din tayo. So, nung March na yon, ang unang in-explore namin yung sa Villa Epifania. Talaga sumaba kagad sa Villa Epifania. Time na yon. Pero hindi pa namin alam na haunted, pala siya, most haunted pala siya. Nasabi lang sa amin na punta kayo sa ganyan. Pasyal kayo doon. Parang ganun. Parang ganun. Tara na, punta na tayo. Parang yayaan lang, barkada lang. Ganun po yung nangyari. Nung time na yun kasi, hindi pa totally na, parang kulang. Parang kulang na, may multo ba talaga dito? Kasi yun nga, sabi ni Sir B, yung time na yun, mga skeptic pa talaga kami. Actually, nagsisimula talaga sa bagay skeptic yan. Talaga hindi pa kami talaga kumbinsido, kumbaga, na may multo ba talaga. Kung nag-i-exist. Nag-i-exist talaga. Ikaw, Black Ghost. Ayun nga, nag-decide yung kuya ko na mag-ghost hunting doon sa Epifania, mag-explore. So, every time na naghahanap siya ng location, si Boss Tabs, walang sabi-sabi. Ako kasi yung tipo ng pag nagsabi lang sila, sige, tirahan na natin. Baga parang ako yung manager nila pagdating sa financial yung ibang gamit parang kasi sa siyang manager. Pwede mo maging manager kita? Sabi ko, sige, go na natin. Tara na. Pupuntahan na namin, biglaan na lang. So, yun. Hanggang sa nag-decide kami na before kasi si Boss Tab, cameraman ko lang siya. Tapos sabi ni Boss Rino, Tabs, Kicks, ba't di ka pa mag-vlog? Andiyan ka na din. Sabi niya. Ayan, hanggang sa nabuo kaming tatlo. Ikaw, binuo na namin yung team na namin. Ikaw ng Boss Tabs, ano naman ng mo? Ba't ka naman sumama sa kalokohan? Kasi po, bata pa po ako. Yan, I think ikaw yata ang sensitive, Nakakita ka na ba? Clairvoyant ka ba? Yes. Okay. Yes po, nakikita ko po sila, kaya ko po silang i-describe. Anong mga nakita mo na? Ayan. Pugot na ulo. Pugot na ulo. Yung pugot na ulo po sa diplomat. Nakita mo yung pare? Yes. Pare. Yes po. Hello, Father. Tsaka madre, ganun. Pati yung madre, nakita mo rin doon. Wow. Oo. So, sa ibang tsaka pag pumupunta po kami sa mga explore namin, yan, nakikita ko po sila. Pero hindi po yung matagal. Pero kapag nakikita mo sila, do you communicate with them? Nagkakaroon ka ba ng communication sa kanila? Hindi ko po nagagawa yung pakikipag-communicate. Pero gusto ko po. Pero wala ka nare-receive na any message or telepathic? May bulong, pero hindi ko sila naiintindihan. Okay. So yun yung dahilan kaya kailangan mo ring gamitan ng mga instruments. Opo. Tama. Kaya po mas po ako sa mga instrument tulad ng radio, yung EMF para pag binivideohan po mapapakita ko na totoong nandun sila. Yun din talaga po hinahanap namin. Tama. Meron time na
yung mga ibang kasama namin nagtatanong, kunwari, pag siya yung nakakita, kasi minsan baka iniisip nila, script yung ginagawa namin dalawa. Once na nakakita siya, tatanungin niya yung kasama namin. Like eto nga, bago siya, tinanong siya kung ano yung nakita ko. Nakakita ka rin ba, ate? Ate Ann? Hindi. Hindi. Oo. Dalawa lang po kami. Pero na sensitive ka, you feel energies. Opo, may nararamdaman po minsan. Ayan. Alright, salamat. Ikaw, Brother Soldier. Magandang gabi po. Ano naman ang nagtulak sa iyo para pumasok ka sa ganitong larangan? Actually, nung una, nag-start lang ako, bago lang din ako. Nag-start ako last year lang din. Nag-start ako kakapanood lang din ng iba-ibang mga videos ng paranormal. Tapos nainganyo ako na parang gusto ko rin mag-react. Pero lang yun, plano na hindi ko inaasahan na matutuloy. Tapos nakita ko yung channel ni Sir B, ni Bungo TV. So, ayun, minsan nakiki-comment ako sa kasi dati kasi hindi recorded video niya. Premiere. Lalayo mga multo diyan. Nagpi-premiere to 10 o'clock. So minsan pag kami dinedebunk siya, nakiki-comment ako ng yung tingin ko din. Ngayon, tapos isang beses pinromote niya yung channel ni Boss Moki. Which is pinasok ko rin kasi nagde-debunk din So nanood ako, tapos nagkausap kami nila Boss Moki doon na minsan nagla-live si Boss Moki, umaakyat din ako sa channel niya. Until nabanggit ko sa kanya na gusto ko rin na gano'n. So, to be honest, ito hindi ko itatanggi to na malaking reason si Boss Moki kung bakit ako napadpad dito. Kumbaga siya yung nagsabi na, sige, push mo yan, gano'n. So, until, tinuloy ko na mag-react ng video. Ayan. So, yun. Tapos, mga ganitong month din na tayo, August din na tayo, nag-chat si Sir B na pupunta ng Bit-Bit Bridge. Kasama daw si Sir Ed. Binit-bit ka doon, papunta doon. Oo, binit-bit ako. Pero, yung time na yun, hindi ako nag-video. Kumbaga gusto ko lang makakita ko. Kahit Sir Ed Calwag yun eh. Gusto ko yun eh. Di ba, Brother Ed, kasama ka pala dito eh. Sa Bit-Bit Bridge. Dami palang binit-bit doon, ha? Anong findings mo doon sa Bit-Bit Bridge, Brother Ed? Well, actually, sir, yung area is mas marami ng elementals dun sa lugar. Mas marami talagang elemento doon. And then, actually, ang target namin supposed to be that time is yung nangyaring aksidente. So, yun yung dapat namin i-explore sana. Kaya lang, it so happen na kulang kami sa dahil yung family nung namatayan, ayaw na nilang makipag-usap since documentary type yung aming video, so medyo kulang sa So, ang in-explore namin is yung kung paano lang nangyari yung event. Yes. Doon lang kayo nag-focus. Kung ano mismo yung area, ano ba yung meron doon. And then, that's the time na iprinog ko kila Sir Bungo at saka kila Soldier yung existence nila. So, nandoon sila? Yeah, nandun sila. Yung kunyari, kasi ganito sir. May nag-audit nun eh. Oo. Nag-start ako, skeptic din ako kasi. Tama, maganda yun. Dapat ang puhunan natin palagi pag ganyan, skeptic tayo eh. Di ba? Yes. Alisin muna natin mga nalalaman natin. Oo. So yun, doon iprinog ko kila Sir Bungo, kay Sir Soldier, yung existence nila. So sabi ko, dito meron dyan. Since that time, kasama si Sir Lance may he rest in peace. Sir Lance is yung kanyang bell na ibinigay sa akin. Tinest namin doon. It was kumbaga ito yung testing ng gadget. Normally before hindi naman talaga po ako gumagamit ng gadget except for my dowsing. So prinog ko sa kanila na meron dito. And since nakita ko na meron doon, alam ko na merong emission of energy doon sa lugar at may masasagap yon. Pero so, tinanim namin doon. Maputo lang kita, Brother Ed. Pero yung aksidente na yon na binabanggit, hindi nyo na-prove na nangyari yon? Wala doon yung multo nung nabiktima? Sir, bali, ang nangyari, sir, is yung
yung residual energies ng tao, Naiwan. yung pangyayari, no? Andun. Kung paano siya nangyari. So, ipinakita ko po yun kay Sir Soldier. And then, palagi naman ganun, sir, yung ginagawa ko. Correct, I correct, always correct. see to it na meron tayong tao na magko-confirm doon sa sinasabi ko. Kasi, unless confirmed yan, parang nagsasalita lang ako na maniwala kayo o hindi. Pero, once there is a confirmation from the person na mismong naka-experience, ibang usapin na po yun. Tama. Ayan. Salamat, Brother Ed. Sabi ni Christopher Abari, Boss Bungo TV, Diplomat Hotel tayo. Okay, basta may... Okay, tara na. budget. Okay yata si Brother Ed. Reynald TV Vlogs, magandang gabi po sa lahat na panauhin mo dyan, Sir Ray, sa Pampanga Explorer at iba pa, yung si Sir Bungo and Sir Ed Kaluwag. Ayan, shout out. Si Albrecht de la Peña Calderon mula dyan sa Bugalyon, Pangasinan. Kumusta na kayo dyan? Ha? Si Anywhere TV, kumusta ka na, Aaron? Ha? J-Ski, ba? Si J-Ski, ha? Dami pala mga ghost hunter mo nakatutok ngayon. Ayan. Salamat sa inyo. Ricardo Horilio, ganyan po dapat ginagest po ninyo, Kuya Ray, real educational. Abay, mulat-mula pa naman ang ating programa ay nakatutok sa pagbibigay ng edukasyon sa larangan ng paranormal, metaphysical, and spirituality. Marilo de Guzman, ginagamit na po yung location na yan sa mga... alright. Ria Soto, si Unica Ihako. Ayan, okay. Si Eduardo Narvaez, magandang gabi sa inyo. Ayan, si Beth Gray, Val Castelliano, exciting Val Incius Peña. Uy, Val, kumusta ka na? Anyway, so ngayon, tanungin ko lang yung grupo ng Haunted PH dyan sa Antique. Nick and, sino yung kasama mo, Nick? Vin, yan. Recently, merong kang ginagamit na SB7 spirit box. Gaano ka-accurate tong spirit box na to compared sa mga mobile app? sige. Kung comparison wise po, para po naman sa akin yung tool kagaya po nung app at yung let's just say kung app kasi syempre ano na yan kumbaga software based program. Naka-program na. Kung yung SB7 nga po is analog, which is ayun na nga po frequency. But then yung sa tagal na rin namin kasi na parang kumbaga ngayon kinukumpara namin kung ano nga ba talaga. Syempre para sa amin ibang-iba yung analog, syempre iba yung para sa amin iba talaga. And sabihin na natin na iba rin yung experience na naramdaman namin kasi one time nag-S-test po kami and then talagang narinig ko talaga na bumulong sa akin na kamusta, gumanon sa akin. Kasi for now, pinapractice pa natin makabisado yung SB7. Hindi pa kami ganun ka-in-depth sa SB7, although talagang we try to make it a point na yung nasasagap nga po naming white noise is sabihin na natin scientifically, mapuprove namin na talagang yun ba talaga yun o baka naman parang sabihin na natin parang yung kalat lang na ginagawa ng frequency or ng mga nasasagap na radio station. Pero yung the science that comes within the SB7 na naintindihan rin naman po namin na. Yung gusto lang po namin ma-establish is yung so narinig natin itong boses na to, yun ba yun? Or yung salitang yun, yun ba yun? Galing ba yun sa paranormal entity? Or sabihin na natin white noise lang na galing sa, sabihin na natin baka radio frequency o baka yung mga FM station sa China. So, pwedeng ganun. Pero, yung with comparison naman po dun sa ginagamit namin dati, kami po, madalas talaga kami gumamit ng app, Sir Ray. I know na parang napansin nyo rin po yun. Lalo na nung mga una po namin na medyo skeptic talaga kasi sinasabi natin app talaga siya, may database talaga siya pero aside sa experience namin sa Ray kasi may mga tugma talaga na pangyayari tapos may mga point din na dinidebunk namin mismo yung app. Sinasabi namin for example pag nasa room kami magsasabi kami ng mga things sa kwarto if related ba yung bubuga niya ng mga words na nabilong sa room. Parang lately na lang namin siya na super debunk po ng halos sabihin na namin na pag may sasabihin kang word
ang ito try na gagawin ng app is paparesa niya yon para malagay yung utak mo sa ano na, okay. Parang ganun po yung isang explanation namin kung paano namin siya dinibunk nung medyo tumagal na kami na ginagamit yon. Nung una po talagang ano rin kami, medyo naging gullible. Aminin rin po namin, naging gullible kami sa app na yun kasi may mga times po talaga na grabe yung talagang tumutugma siya. Pero in the long run, ayun nga po, dahil rin sa mga marami na rin po kaming mga na-meet na mga debunkers and nakikinig po kami sa kanila talaga. Hindi po kami yung tipo na parang speaking of debunkers, nasa ating, lalo pa kay Sir B, lalo na po kay Sir B. Nasa studio natin si Brother B. Paano mo dinibunk yung mga mobile app na mga spirit box? Kasi sir, ang ginawa ko, ginamit ko din. Nagpanggap ako na pumunta ako doon sa isang basketball court. May video ako noon kung gusto nyo panoorin ko, ayaw nyo diwag. Kasi invite natin sila. May video ako nasa na... Bungo TV ho yun. Kasi ang ginawa ko, kinondisyon ko yung utak ng mga nanonood na itong ano na to, itong basketball court na to ay may binaril dito. May ginanyan. Tapos ang binubuga ng necrophonic at ng ghost tube related doon. May naririnig na barel, may naririnig na ganon. Then pati ba naman yun nandoon sa ghost tube? Hindi, sinasabi niya sir yung word na barel. Sinasabing baril. Now nung pagkatapos ng experiment, inamin ko hindi ito yung basketball court na yun. Ang nangyari kasi doon, auditory pareidolia. Parang I like that. Pagka narinig mo yung auditory pareidolia. Kasi parang yung visual pareidolia, no? Kasi confirmation alam ni Brother bias Ed yan. Sir, yung tinatawag yung laging gas-gas na word sa akin, yung confirmation bias. Lahat tayo kasi meron nun Kasi gusto kasi natin may resulta yung ginagawa natin. Pero Brother Ed, parang wala yan yung mga ginagamit noong unang panahon. Ang ginagamit noong unang panahon, dekada 90, mismong TV. Ako sir, yung white noise ng TV, yung static lang, may makikita image sa TV, di ba? Opo, ako mismo before transistor radio mismo sa transistor radio. Yan ginagamit ko kasi frequency base. Correct. So ilalagay ko lang siya doon sa alanganin na frequency. Yes. Yung alanganin, kumbaga in between. Ilalagay ko siya doon sa in between. So yung in between kasi nasasagap mo yung bote pero walang malinaw. Pero during the conversation, pag nagtanong ka, may pumapasok ka, mabubuo yung sagot. So parang ganun din yung SB7. I'm also using SB7 kasi ang sinasabi ng mga actually mga bashers sinasabi radyo lang yan sino bang nagsabing hindi radyo? Pero in-enhance yan yung SB7, enhanced yan di ba mas mabilis yung palo nung niya yung frequency? Kasi i-adjust mo kasi yung niya yung speed niya Meron ka ba yan? So parang ganito po in a seconds nagpapalit-palit siya ng ng frequency. So parang ang nangyayari kasi kapag yung ghost po kasi, yung spirits, they can randomly pick the exact words based dun sa tanong mo. Kunyari, nagtanong ako, sino ka? So therefore, aasa akong sagot, dapat ang hintayin kong sagot is pangalan. Kumbaga, may prior na akong investigation na babae. So dapat, babae yung sasagot at babaeng pangalan yung sasabihin. So doon sa point na yon, magugulat ka kasi mismong pangalan ng babae ang sinasabi niya. So, paano mo ngayon sasabihin na radyo lang yan Oo nga. Radyo nga, let's say, for example, pero sabihin na natin tumugma. Alam mo, nakasama pala yung station ni Sir Ray Sibayan dun sa frequency na nasasagap. Tapos at the moment, nagsalita lalaki, boss ni Sir Ray. Pero, accordingly, answer siya dun sa tanong ko. Tama. May lumabas. Sinabi ko, ilan kayo rito? Tapos, nadaanan ngayon yung radio station, yung frequency ni Sir Ray. Tapos at the moment, si Sir Ray, nandun siya sa point na nagsalita ng 7. 7 kami dito. Bakit saktong-sakto mapipili yung spirits, yung salitang 7? Correct. Among all the frequency na nadaanan. So yun po yung kaiba. Yun yung nagiging pambawi mo So pwedeng gamitin Brother Ed yung mga audio ng mga radio stations or any frequency audio frequency para mapagtagni-tagni yung detalye at magkakaroon ng isang detail na sagot sa tanong. Di ba?
parang Dati ganito. kasi gumagamit ako ng sinusulat ko yung kasi kung meron tayong information na gustong makuha, kunwari meron tayong goal. Ang goal natin is gusto natin malaman how long na yung hunting niya, bakit siya nandun. So yun lang yung goal natin. So yung mga question natin, iikot doon sa tanong na yun. Doon sa goal na yun. So yan Pag sinulat natin yan, nakikita natin, yung pattern, sumasagot dun sa gusto mong alamin. So therefore, you're communicating with the actual entity at the moment. Pero Brother Ed, matanong lang kita, hindi naman talaga finality na ini-echapwera mo yung mga mobile app. Para meron pa rin pumapasok. Merong mga mobile apps na pwede, no? Basta as long as it's frequency based. Kasi hindi po ako masyadong believer doon sa mga program yung mga naka-program. Actually, isa dream na gadgets ko sana is yung Ovilus. Kasi I find it mukhang mahal yata. I find it okay. Kaya lang 100,000 hindi okay yung price. Yung price ang hindi okay. Sabi ni Brother B, 30,000 daw eh. 30 mil ba yun? More or less, sir. Grabe naman, ang mamahal naman pala ng mga ghost hunting equipment ngayon. Kayo, ano yung ginagamit yung auditory nyo para spirit box? Ngayon po, in the meantime lang naman. Ngayon po, ang ginagamit namin yung EMF reader tsaka yung cat ball. Ghost ball. Pero meron dinidebug din si Brother B sa mga ghost ball. There is a problem, sir. Diba? Baka biglang tumalbog yun eh. Diba? O kaya yung vibration ng floor. Correct? Tama. Vibration based naman po kasi yung cat ball No. Pero ito po is pointers lang din if we want to use the cat ball, dapat magdala tayo nung sa pen. Like for example, yung foam na alam mong hindi siya tatalbog o hindi siya mas maapektuhan ng vibration kasi dapat kung may naglalakad. Ina-absorb nung yung foam, yung vibration. Opo. Hindi maapektuhan yung ball. Actually, yung cat ball is motion sensor. Tama. Motion sensor nga yun. May motion sensor siya. Pero ano rin yan, no? PH, Haunted PH, yung motion, gumagamit ba kayo ng REM pad? Di ba motion sensor din yung REM pad, Haunted PH? Vin? Sa ngayon po, wala pa po kaming REM pad, Sir Ray. Ang madalas po namin talagang ginagamit din na motion-based, parang kumbaga yung catch ball po. Pero we make it to a point na kumbaga tama po yung parang kay yung position. Yung kay Sir Ray, minsan talaga pinapatong rin namin siya sa kumbaga hindi pwedeng makaano ng vibration. Hindi tendency na iikot or gugulong. Gugulong. Parang nakalock siya mismo sa Hindi namin nilalagay sa naka-portrait kasi may tendency na umikot. One time po, meron kaming in-investigate na inimbitahan lang po kami pero bawal po naming i-publicize. Kumbaga gusto lang nilang malaman kung meron. Nilagay lang na po namin sa taas ng unan, tapos tinanong namin kung lalaki ka ba o babae. Ano sabi? Babae ka ba? Pagtanong namin na babae ka ba, umilaw. Tapos ayun. Tapos kasabay ng ng sensor light sensor. At saka sumabay rin yung meron po kaming na light sensor. Pero yung REM pad po wala nag-aano pa po, nag-acquire pa po kami ng budget. Nakagamit ka na ba Soldier ng REM pad? Yung kasi medyo sila J-Ski, nakasabay ka naman, di ba? Nakasabay ka naman sa kanila, di ba? Hindi, nauna sila. Yung gamit ko kasi, lang siya, yung DIY lang na REM pad, which is, parehas lang din naman yung function niya, yung paggamit sa kanya. Tsaka hindi siya hindi siya motion sensor. Hindi ba? Hindi, EMF, energy. EMF din siya. EMF. May dome siya na May dome siya ng EMF pag na-disrupt yun ng okay. So, kailangan lumapit doon yung spirit para ma-detect siya. Kaya kahit baston yung ganunin mo, hindi siya... so, dapat EMF-based din pala siya. Ayun. Alright. So, wala na tayong oras. Ako naman, bilis naman ng oras. So, salamat po sa mga nakatutok ngayon. Sayang din, wala rin si Aaron. Siguro, magkakaroon pa tayo ng part 1 discussion tungkol dito. Anyway, sa ating mga kasamaan dito from Pampanga,
invite niyo yung inyong mga fans, yung ating mga viewers na tumutok sa inyo, sa inyong channel. Yan, sa lahat po ng mga nakasubscribe at saka mga viewers po namin sa Pampanga, yan, sana patuloy nyo po kami panoorin. Sana patuloy nyo po suportahan ng Pampanga Explorer. Ayan. Brother Black Ghost. Sa ngayon po kasi wala pa po talaga kaming page na isang grupo. So ngayon, subscribe na lang po kayo for solo channel po kasi lahat kami. And please subscribe our channel, guys. Yes, ayan. And ano pala, hi po pala kay Sir Ed Caluwag. Ayan, Ma'am Ann. Sa lahat po ng nakakapanood ngayon, mag-subscribe po kayo sa channel ko na Ghost Hunter. Yung pangalan ko, A-N-N-E. Kasi A-A-N-T-E-R. Hunter. Hunter. Parang Ghost Hunter. Logic. Galing. Ayun po. Ingat ka lang palagi, ate, ha? Opo. Basta kailangan nakadikit ka lang doon sa mga kasamahan natin. Ano? Ayan, salamat. Boss Tabs, please invite our viewers and your fans. At yun na nga. At yun na nga. Yan, maraming salamat po sa pag-invite dito. You're welcome. Yan. Manood po kayo lagi ng mga vlog namin. Yan. Kay Sir Bungo, kay Sodja, at kay Sir Ed, kay Boss Tabs TV, kay Boss MK, Black Ghost. Salamat, Boss Tabs. Ayan, Brother B, please invite our viewers. Ako, hindi ko naman gawain na manawagan na mag-subscribe sa akin. Kung gusto niyo lang naman Bungo TV. Magkwentuhan tayo doon. Gusto ko lang linawin, hindi ako naninira katulad doon sinasabi ng iba. Truth seeker tayo lahat dito. Lahat ng mga nandito, suportado ko lahat. Yun lang. Kung ano mga criticism, gamitin natin mga criticism para ma-improve yung ating mga sarili. Yun kasi ang kinagustuhan ko rin kasi kay Sir Ed. Kasi sinasabi nila bias daw kay Sir Ed. Si Sir Ed kasi hindi iyakin. Pagka may tinanong ka dyan, Brother Ed, di ka ba iyakin? Brother Ed. Actually, sir, ako po mismo yung nag-invite kay Sir Bungo na na-approve ko sa kanya kung ano yung pwede kong magawa. Mayroon akong nakitang video na dinidebunk niya yung dowsing rod mo. Nandiyan ba yung dowsing rod mo? Yeah, ito po. O yan, paano ba ginagawa? Ano ba yung style? Di ba dapat talaga nakaganyan? Hindi yung nakaganon. Yes. Dapat nakaganyan eh. Yes, sir. Yan, nakaganyan po. So actually, hindi mo naman ito mapipi kasi may ano siya. Correct. Kung saan siyang umiikot. So pag malalaman ng tao yan kapag ginalaw mo yan eh. Kapag nag-move yung ano mo. So actually, ang dowsing rod, sinaunang panahon scientific base yan. Oo, scientific base yan eh. Oo. Originally, sinasabi nila panghanap ng tubig. Yes, that is true. Pangalawa, it is also used as divining rod or divination tools sa divination. So, parang extension lang naman po ito ng kamay, ng psychic. So, instead of doing things like that, ito yung gamitin mo kasi may visual. Tama. Visual na. Then, I think, naipakita ko na rin po kila Sir B, kila Soldier, kung paano ito gumagana. Saka para siyang kompas di ba? Tinuturo kung nasaan yung mga spirits. Yes. May video ako abangan nyo na lang sa channel ko. Na dinidibang ko si Sir Ed lahat. Pero kasi at the end of that video, ikaw naman ang debunk. Ni Brother Ed. Kasi yun ang iniisip nila, hindi ko daw dinidibang. Doon makikita nyo na kinokontra ko lagi si Sir Ed. Pero nasasagot. Ilabas mo nga yan. Salamat. Brother Ed, please invite yung mga fans mo na tumutok sa iyo mga show, lalo na sa GMA. Yes, magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig kay Sir Ray Sibayan. And unang-una, palagi niyo po sa baybayan ng Gabi ng Misteryo. Hopefully makabalik ako dito kahit via Zoom lang. And then, invite ko po kayo sa aking YouTube channel, Ed Caluwag. And siyempre doon sa mga guestings ko, although hindi na po ako masyadong nag-guest ng malalayo, yung dito lang. At saka kapag po nalaman ko, first hand, o nakita ko yung hindi talaga okay, di paranormally inclined, hindi ko na po ina-accept kasi. So, doon po tayo sa totoo lang. Actually, ang totoong paranormal investigation po is boring. Yun po yung masasabi ko sa inyo. Boring yan kasi you're waiting for a long time. You wait for 12 hours, wala pa rin multo. Yes. Pero still, kapag gusto nyo po talaga mapatunayan that they exist,
do your best na ma-prove to. Ayan. At huwag natin gawing kalokohan. Kasi yung iba, honestly, Huwag gawing yung iba biro. nagagalit sa akin kasi Huwag gawing biro. binubuko ko daw sila. Oo. Anong gagawin natin? Meron ba naman kasing white lady na kitang-kita mo yung paa, tapos natatapilok? White lady na humahakbang. Hindi si Don Ay, ayusin naman natin. Oo. Unang-una, lagyan po natin ng disclaimer na ito ay for entertainment lang. Reenactment. Pwede naman reenactment, di ba? Maraming taong naniwala sa iyo, akalain nila totoo na ganun lang kabilis makakita at ganun lang kadali. Na nalalapitan mo yung especially yung mga aswang na hinahabol mo. Medyo lumay po tayo dun sa realidad. Huwag Salamat, po tayo Brother Ed. Thank you so much. Mabuhay ka. Thank you Lagi po. ka mag-ingat, Brother Ed. Soldier, Thank you, sir. maraming salamat sa iyo. Please invite yung ating mga viewers. Ayun, unang-una maraming salamat sa pag-invite ulit. Second time na to. So, madadagdagan pa yan. Yan. And i-clarify ko lang kasi nung isang araw ata yun, may nag-message sa akin na pinagbibintangan ako na si Soldier. Dati nagdedebang kayo, Ghost Hunter na rin. So, hindi lang po ako makapaggawa ng reaction video ngayon kasi sira po ang aking PC. Actually, sa totoo lang, in order to debunk an activity or paranormal, dapat nandoon ka sa field. Ayun po yung reason Yan ang nag-go ginawa ni something Brother Bungo eh. So, yun nga po. So, yan nyo, gagawa ko po ng paraan na makapag-react ulit ng video. Salamat po. Thank you. Haunted PH, Vin, Nick, and sino yung kasama nyo? Maraming salamat and please invite yung ating mga viewers. Haunted Manuel. Yan, si Manuel po. Oo. Paki-invite yung inyong mga fans. Please. Opo, ito po ang Haunted PH. To Sir Ray, thank you so much sa pag-invite po sa amin. And sana tumutok po kayo lagi sa Gabi ng Misteryo. And gusto namin sabihin kay Sir Bungo rin na salamat dahil ang dami mo nang binibigay sa amin para ma-expose. And then, thank you Sir B. And ayun po, manood po kayo ng Haunted PH kung di pa po kayo nakapag-subscribe. And pumunta po kayo dito sa amin sa Antique. Kita-kits po tayo dito. Yan. Nick, baka meron ka masasabi. Si Nick. I would like to say thank you sa lahat ng mga subscribers natin. Tapos gusto rin namin magpasalamat kay Sir Bungo, kay Sir Ed, at kay Sir Ray. It's a big opportunity na makasama kami or mabilong kami sa mga legit na ghost hunters. Salamat po. Yun lang po. Maraming salamat. Si Manuel. Maraming salamat. Ayun lang. Na-late po siya. Welcome. Salamat. Thank you po sa mga tumutok po sa ating Gabi ng Misteryo. Sa ilang sagitong mga kaibigan ng programa ang Gabi ng Bading ni Miss Molly A. Pilipinas ang oras, 11:04 ng gabi.